Nang malapit na maghapon, pinaahon na nila ang mga anak para makapagpahinga dahil buong araw na nagtampisaw sa dagat ang dalawa. Ayaw pa sanang pumayag ng dalawa pero sinabihan to ni Adrian na pagagising ng mga ito doon naman sila sa pool maliligo. Mabilis na pumayag na ang mga anak. Pinauna nila ang dalawa kasama ng yaya ng mga ito sa kwarto na kinuha nila para sa kanila. Si Adrian may sariling kwarto din para dito na nasa malapit lang ng cottage. Sinasabayan siya nitong maglakad nang bigla itong napasigaw. Damn! Napalingon si Clara sa binata. Nakita niyang parang nasasaktan to habang hawak-hawak ang isang binti. Mabilis na lumapit siya rito. Napano ka? Worried na tanong niya. Agad humawak sa braso niya ang binata. Halos matumba pa sila dahil parang nahihirapan tong tumayo. Hinilot-hilot itong binting hawak ng isang kamay. Pinulikat ako. Hindi niyata ako sa nilumong at matagal na nakababad sa tubig. Ngumingiwi pa ang mukha nito nang sabihin iyon. Akbang yuyuko si Clara para hilutin ang binting iyon pero pinigilan siya ni Adrian. Wait, doon mo na lang ako sa kwarto hilutin para mas makakaupo ka ng maayos. I'm afraid na baka lumala ito at di ka na tuluyang makakilos. Okay. Agad nang hinawakan ito sa braso para alalahin tong maglakad pero umakbay ito sa kanya. Nabigla siya pero hinayaan niya lamang. Medyo nailang pa siya dahil dumikit ang balat ni Adrian sa kanya dahil wala itong damit pang itaas. Hirap na hirap nga ang mukha nito na maglakad sila papunta sa kwarto nito. Mabuti nilang nasa baba lang ang kwarto nito at hindi na nila kailangan umakyat. Pauupuin niya na sana ang binata pero pinaabot ito sa kanyang towel. Kailangan daw muna nitong tanggalin ang basang shorts. Mas nakakalala raw iyon sa pulikat nito. Isa pa ayaw daw nitong mabasa ang kama. Inabot nga niya ang towel. Nakita niyang ibinalabal nito iyon sa bewang tsaka umaktong magtatanggal. Iniiwas niya agad ang tingin sa ginagawa nito. Nang sa tingin niya ay tapos na ang binata tsaka siya tumingin dito. Nakita niyang hawak na nga nito ang basang shorts tsaka walang anumang inihagis ito yon sa isang basket sa gilid. Sinundan niya ng tingin ang paghagis ito at natigilan si Clara nang nakita niyang basang pang ibaba nito kasabay ng basang shorts. Peste, wala na tong suot na kahit ano? Claire, mahinang tawag nito sa kanya. Yun lang ang nakayanan niyang isagot dahil parang nanayong lalamunan niya. Napalunok siya nang tumingin sa mukha ng binata. Umupo na to sa kama habang nakabalabal pa rin ang towel sa bewang nito. Claire, masakit pa rin. Tsaka lang siya parang natauhan nang umuwi ulit ang mukha nito. Agad na lumuhod nga si Clara para hilutin ang binti nito. Parang siya pa yung napaso nang dumikit ang kamay niya sa balat nito. Kililimutan niya munang pagkailang at sinimulan ng hilutin ang parting iyon. Umakyat sa hita yung pulikat ko. Parang nasasaktan nga ang boses nito dahil parang pigil na pigil nitong hininga nang sabihin iyon. Umakyat nga ang kamay niya sa hita ng binata. Nililis niya ng konti ang towel na nakatabing doon pero maingat niyang ginawa yun dahil baka kung ano pang makita niya lalo't wala itong pang ibaba. Pinamulahan siya ng mukha sa naisip. Bakit parang ang init din ang balat ni Adrian? Inawakan ni Adrian ang kamay niya kaya napatigil siya sa ginagawa. Napaangat ang tingin niya sa binatang nakaupo pa rin sa kama. Nawala na bang sakit? Nakakapaso ang titig na binibigyan nito sa kanya pero hindi niya naman maialis ang tingin sa mukha nito. Pwedeng pahilot na rin ang likod ko? Napakurap-kurap siya sa binata. Hindi alam ni Clara kung anong isasagot lalo na nang patayuin siya nito. Bakit parang di siya makahindi? I don't want the bed to get wet and your clothes are still wet. We might need to remove this too bago ka pumunta sa kama ko. Pagkasabi niyang tinanggal nito ang pagkakabotones ng shorts niya tsaka ibinaba. Saka lang siya natauhan ng tumunog ang zipper ng may baba na ni Adrian. Teka, what? Agad pinigilan niya ang mga kamay nito na akmang tatanggalin na ang suot niyang shorts. Tumayo na rin ang binata kaya't napatingala siya rito. Binitawan nito ang pagkakahawak sa shorts niya. Naramdaman niya ang pagkahulog noon sa paanan niya. Hindi na niya napigilan pa ang pagkakatanggal ng shorts dahil hinawakan ni Adrian ang mukha niya habang nakayuko sa kanya. Alam niya kung anong susunod na gagawin nito pero imbes pigilan nito ay pumikit na siya. Hindi niya nakayanan ang paglagablab ng mga mata ng binata. Hindi nga nagtagal dumampi na ang mainit itong labi sa kanya. Dahan-dahan lang ginawa nitong paghagkan. Padampi-dampi lang nung una hanggang sa masuyo ng ginagawa sa mga labi niya. Bigla, lumipat sa bewang niya ang dalawang kamay ni Adrian nang lumalim na ang ginagawa nila. Naramdaman niya ang kamay nitong dumako sa garter na suot niyang pang ibaba. Binabayo ni Adrian na tinulungan pa niya ito para mas madaling matanggal. Wala na silang pinalampas sa sandali at muli siyang nakuha ni Adrian. Maya-maya ay sabay nilang narating ang rurok.
Nang matapos, masuyo siyang hinagka ni Adrian sa mga labi. Hindi pa rin to inaalis ang pagkakalagay ng kasangga niya sa kanya. Walang kumikilos sa kanila. Ang tanging nararamdaman niya yung init ng hininga ni Adrian sa balikat niya. Nang tignan niya ang mukha ng binata, nakapikit na ito. Hinaplos niya ang mukhang iyon. Wala siyang pagsisising nararamdaman pagkatapos ng isuko na nito ang sarili. Magigilty pa ulit to sa nangyari sa kanila kapag may nagising tumamaya. Paano si Cassie? Isinara niya ang utak at ayaw niya munang isipin iyon. Pinikit niya rin ang mga mata nang makaramdam ng pagod. Hindi nagtagal, pareho na silang himbing na nakatulog ni Adrian. Clara's POV. Nagising siya ng parang may instrumental na tumutugtog. Paungol na inunat pa niya ang mga braso pero napangiwin ng sumakit iyon. Biglang dumilat ang mga mata niya nang maalala kung bakit sumakit yun ng ganon. Dinaganan pala ni Adrian sa kanya ang buong katawan nito na nahiga sa harapan niya. Sa ibabaw niya. Bigla siya napabalikwas ng bangon nang maalala ang ganap na nangyari sa kanila. Dama pa niya ang parang pagtibok-tibok sa loob ng kasangga niya. Medyo naging marahas kasi ang ginawa ni Adrian kanina kaya parang pati sa loob niya ay nabugbog. Nag-init agad ang pisngi ni Clara nang maalala kung gaano kapusok din siya na nilabanan ng bawat ginagawa sa kanya. Hindi ba pinulikat to? Pero bakit kung makagalaw parang di naman? Biglang nanlaki ang mata niya sa naisip. Sinadya ba yun ni Adrian para mapapunta siya sa kwarto nito? Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman dahil parang pinagplanuhan nga iyon ng binata. Gusto mo rin naman, di ba? Patudsyong sabi ng isip niya. Namumulang ipinilig niya ang ulo. Wala na sa tabi niya ang binata. Tinignan niya kung saan galing ang tunog ng instrumental na music na hanggang ngayon tumutugtog. Nakita niyang phone ni Adrian sa mesa. Mukhang doon nga galing ang tugtog. Alam kaya nito yon? Pero parang di naman pang-alarm ang dating. Tumayo siya tinignan ng oras sa phone ni Adrian. Malapit na palang mag-alas 6 ng gabi. Baka gising na mga bata at magtataka pa mga iyon kung bakit hindi siya nakasunod sa kwarto. Inanap niya ang mga damit. Nakita niyang wala na mga iyon sa sahig. Tinignan niya ang basket at nakita nga niya roon ang mga tinanggal na damit kasama ng mga damit ni Adrian na tinanggal din ito kanina. Mabilis ngang kinuha niya mga iyon. Nasaan ang pang ibaba ko? Hinalungkat pa niya ulit ang mga damit sa loob ng basket pero wala ang pang ibaba niya. Dumako ang tingin niya sa damit na nakatiklop sa ibabaw ng dresser. May nakita siyang note doon kaya't kinuha niya at binasa. Wear this tonight. Napakunot noong tinignan ni Clara ang kulay puting damit. Simple lamang ang tabas noon. Napangiti pa siya na may paraffles pa ang manggas nito. Lagpas tuhod ang haba ng damit. Nakita rin niya ang bagong set ng panloob niya na kasama ng damit. Anong pag-gimmick na naman to ni Adrian? Wala naman siyang ibang choice kundi suotin yon. Kesa naman lalabas siyang suot ang damit na tinanggal kanina. Minus na pang ibaba. Asan nga pala kaya yung undies niya? Pumunta muna siya ng banyo para maligo ng madalian. Pagkatapos maligo, sinuot niya ang damit na niredy ni Adrian. May nakita rin siyang puting sandal sa sahig. Sinuklay lang niya ang buhok at hinayaang nakalugay iyon. Mukha siyang batang pupunta ng simbahan. Sa ayos niyang iyon. Lumabas siya ng kwarto ng binata. Nagtaka pa siya ng parang may bonfire sa harap ng cottage na malapit sa kwarto. Mas lalo pa siya nagtaka nang biglang tumugtog ulit yung instrumental na kanta na maglakad siya papalapit sa apoy. Maya-maya bigla na lang sumulpot si Adrian na may hawak na gitara. Dito pala galing ang naririnig niyang tugtog nang papalapit siya doon sa kinatatayuan nito. I did not believe in love potions. I didn't believe in magic. Then I saw, I guess, love potions and magic are really true. Honey, give me the spell to win your heart. Help me find the book of love so you will love me too. Hindi nakakilo si Clara sa kinatatayuan habang nakikinig kay Adrian. Hindi nito inaalis sa mga mata sa kanya habang kinakanta nito iyon. Hindi pa niya narinig ang kantang yon. Bago ba yon? At ano ang sabi ng last na line? You will love me too? Meaning, ayaw niyang mag-assume ng todo ha, pero parang nagwawala na yung puso niya. Nilahad ni Adrian ang kamay nito sa kanya. Wala sa loob na binigay niya naman ang kamay dito. Dinala siya nito sa isa pang bahagi ng baybayin kung saan mas may maraming ilaw galing sa maraming kandila. Nang makalapit na sila, saka niya nabasa kung ano ang mga salitang binubuo ng mga scented candles na nasa loob ng basong may disenyo na nasa buhanginan. Naitakip niya ang isang kamay sa bibig nang mabasa ng tuloy ang sinasabi ng mga kandila. Will you marry me? Napatingin siya kagad kay Adrian na nakaluhod na palang isang paa sa buhangin habang may inilahad na singsing sa loob ng maliit na kahon. Hindi siya makasagot. Bigla na lang tumulo ang mga luha niya. I made that song for you, Claire.
Please answer me now. Pahirap na ang pinapagawa ng libro sa akin para lang magayuma kita. Nagsusumamong mukha ni Adrian nang sabihin iyon. What? Nagtatakang tanong ni Clara. I will explain later kapag nasagot mo ng tanong ko. Alam mo bang dinsalan ko pa isa-isa mga kandilang yan dahil yun ang sabi ng libro? Nanatiling nakaluhod si Adrian habang nakaangat pa rin ang mga kamay nito na may hawak pang singsing. Biglang umilaw ang buong paligid. Agad na nisulputan ng pamilyar na mukha. Nakita niya ang lola niya, mama niya, pati na si Alicia. Nandun din si Jethro at ang girlfriend nito. Halos nga yata lahat ng mga kamag-anak nila ay nandun. Mommy, please say yes. Sabay na sigaw ng mga anak nila na hawak sa magkabilang kamay ng lola ni Adrian. Nakita niya rin ang nakangiting mukha ni Giancarlo na nakaakbay kay Cassie. Wait, bakit nakaakbay to kay Cassie? Kumaway pa si Cassie sa kanya habang isang kamay nakapulupot sa bewang ni Giancarlo. Sila pala? Si Giancarlo palang tinutukoy ni Cassie? Claire, will you marry me? Malakas ang tanong ni Adrian na nakahulohod pa rin pala sa harapan niya. Napansin yata nito na kung saan na siya nakatingin. Napatawang lahat ng mga taong nandun. Hinawi ni Clara ang buhok na nililipad ng hangin. Magpapakipot pa ba siya? Ngumiti siya sa binata at saka inilapit ng kamay dito. Yes! Mahinang sabi niya kasi nahihiya siya sa mga taong nakapalibot sa kanila. Narinig ba ninyo ang sagot niya, guys? Ani Adrian sa mga panauhin nila. Hindi! Sigaw naman ng mga ito. Natatawang inirapan niya ito at saka sumigaw. Yes! I will marry you, Adrian De Luca. Kahit ikaw ang pinaka-nakakairitang lalaki na kilala ko. Nilakasan niya nga ang boses na nagpatawang lalo sa mga bisita. Lumuwang ang ngiti niya na mabilis isinuot ni Adrian sa daliri niyang singsing. Saka tumayo at tinagkan siya sa mga labi. Tinaga ko nga sa batong sinabi mo dati. Bulong ng binata pagkatapos siyang hagkan. Ang alin? Nagtatakang tanong niya. Na magiging Mrs. De Luca ka nga kahit anong mangyari. Biglang napabunghalit ng tawa si Clara dahil hindi pala yung nakakalimutan ni Adrian. Yun yung panahong pumupunta to sa kanila para samahan ang lola nitong magpakula. Gaya nga rin ang sabi ko noon, I will be the happiest man on earth kapag natupad mo ng pangarap mong yun. Pagkasabi nun hinagkan siya nitong muli. Mabilis lang yun dahil tumakbo na papalapit sa kanila ang mga anak. Yay! Mommy and Daddy are in love! Sigaw ni Andrew. Natatawang kinargato ni Adrian habang hinahawakan sa isang kamay si Cheska. Isa-isa na ngang lumapit sa kanilang lahat para bumati. Hindi maipaliwanag ni Clara ang siyang nararamdaman ng gabing iyon. Nakita niyang punong-puno ng pagkain ng lahat ng cottages doon. May nakita pa siyang nagsidatingan ng iba pang mga bisita. Inasikaso ni Adrian ang mga anak nila na magsikain na nang lapitan siya ni Cassie. You're very secretive. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Giancarlo na si Adrian ang ama ng mga anak mo, hindi ko pa talaga malalaman. Kunyari, nagtatampong sabi ni Cassie. Nahihiyang ngumiti siya sa kaibigan. Kasi nga, gustong-gusto mo si Adrian. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Tumawa ang babae. Yeah, that was before. Pero nagbago yun ng gabing inihatid ako ni Giancarlo. Humagikik pa ang kaibigan habang namumulang muka. Napapangiti na rin siya. Ikaw nga din ang masyadong malihim eh. Si Giancarlo pala yung sinasabi mong manliligaw. Akala ko si Adrian. You never asked me my suitor's name. Tsaka isa pa may kakaiba na ako nararamdaman sa inyong dalawa. Because kapag kasama ko si Adrian, wala siyang ibang tinatanong kundi tungkol sa'yo. I had a feeling that there's something going on between you two. Lalo pat nakita ko si Cheska sa kanya. Ngumiti na lang din si Clara. Matagal pa silang nag-usap nito pati na rin ni Giancarlo. Tinutok sa pangani ang dalawa. Nilapitan niya rin si Alicia na masayang-masaya para sa kanya. Natigil lang sila sa pag-uusap nang ilahin siya ng mga anak papunta sa isang malaking lata na umaapoy. Look, Mom, I saw Daddy threw some undies there. Why was he doing that? Takang tanong ni Cheska. Undies? Anong undies? Bigla niyang sinilip ang lata. May parang mga tela nga iyon sa loob kasama ng iba pang sinunog. Yun ba yung pang-imbani ang nawawala? Anong ginagawa ninyo dyan? Boses ni Adrian ang nagpalingon sa kanila dito. Bigla itong namula na makita ko anong tinitingnan nila. Tumaas ang kilid ni Clara nang bumaling na sa binata. Kaya ba nawawala yung ano ko? Napakamot to sa ulo. Hindi ba sabi mo dati, magiging masayang taong may-ari ng mga ano na sinusunog? Alanganing sagot pa nito. Mom, punta muna kami kina Lola. Paalam ni Cheska na hinila na si Andrew.
Napatingin sila sa nilapitan ng dalawa. Tinatawag pala ito ni Mrs. De Luca na mukhang may hawak na ulit pasalubong kaya excited tumakbo ang mga anak sa matanda. Napahalokip-kip na bumaling ulit si Clara sa binata. Ano nga pala yung sinabi mo tungkol sa gayuma? Biglay parang nahiya itong tumingin sa kanya. Tumikim pa muna ito. Oh, well, nang umalis ka ng bahay, may iniwan kang isang libro. And I kept that for years. Then out of desperation, I followed the things I read there. Iniiwas pa nitong tingin sa kanya. Libro? Biglang nandaki ang mata ni Clara nang maalala iyon. Libro about gayuma ni Lola? Yeah, that. Sinunod mo? Kaya naman pala, amoy paksiw ka nun tas may bulaklak na parang galing sa patay. Tapos yung juice. Larong namilog ang mga mata ni Clara at bigla itong tinampal sa braso. Kadiri ka. Pinainom mo sa akin yung galing sa Naiinis pang sabi niya. Natatawang hinawakan ni Adrian ang kamay niyang tinampal nito. I was also hesitant, pero nasimulan ko na. Gaya nga ng sabi ko, I was desperate. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo, lalo pa nung pinagbintangan kita na cheater. Tapos sinabihan pa kita na guilty ako after na nangyari sa atin. I was guilty kasi nga akala ko may boyfriend ka nun. I was even thinking na hindi pa naman kayo kasal. Pwede ba kitang masulot sa non-existing boyfriend mo? Mamatay-matay talaga ako sa selos noon. Then I found out about our kids. You just don't know kung gaano ako kasaya na natatabunan na lang bigla ang lahat ng hinanakit ko dahil sa ginawang paglihim mo tungkol sa mga anak natin. Sumeryoso ng mukha nito at hinagkan ng kamay niya. Lumamlam na rin ang mga mata niya pero umingos din. Nag-aaya ka ng kasal, hindi mo pa nga sinabing hindi niya na ituloy ang sasabihin na biglang nagsalita ang binata. I love you, Claire. I love you so much, dati pa. Ako ang pinakatangang lalaki dahil pinakawalan pa kita noon dahil lang sa pride ko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mga mata ko. Noon, kahit palibutan man ako ng 1,000,000 models, ikaw lang ang tinitibok nito. Dinala pa ni Adrian ang kamay niya sa dibdib nito. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata niya. Mahal mo na ako dati pa? Kahit ang weird kong manamit? Kahit mukha akong clown? Kahit ang tanga ko? Shhh! Ang tayong nakita ko before, isang magandang babae, sa loob at labas. Ikaw lang yung nagpatino sa isang Adrian De Luca? Masuyong sabi ni Adrian, saka hinawakan ang mukha niya para mapatingin siya rito. I love you, Claire. Clara, Ash, lahat ng ikaw ay mahal ko. Ikaw, bakit di mo pa rin masabing mahal mo ko? Panakiputas mo lang ako kay Giancarlo, no? Pabirong sabi nito sa huling tanong. Sira. Kinurot niya ang tagiliran ng binata. Natatawa lang ito at saka siya hinagkan ulit. Hey lovebirds, baka masundan na ulit yung kambal nyo niyan. Sigaw ni Giancarlo sa kanila. Nagtatawa nang bumalik na nga sila sa cottage na magkahawak kamay. I love you. Biglang bulong niya habang naglalakad sila ni Adrian palapit sa cottage. Tumigil si Adrian saka hinarap siya. Ano uli? Nag-make face pa siya bago nagsalita uli. I love you, kahit noon pa. Kulang na lang pikutin na nga kita eh. I love you. Sana nga, pilikot na lang kita kasi pakipot ka lang pala dati. Ah, ganon. Para nagbabantang sabi ni Adrian. Napasigaw pa si Clara nang bigla siyang kargahin ito. Hoy, ibaba mo nga ako? Nagulat na sabi niya pa. Namumula ang mukha niya na napatingin na sa kanila ang mga bisita. Sige na, magkulong na nga lang kayo't unahin ang honeymoon ninyo. Okay lang kaming lahat dito. Sigaw ni Giancarlo sa kanila. Narinig nila ulit ang tawanan ng lahat. Thanks bro. Sagot naman ni Adrian at naglakad na nga pabalik sa kwarto nito habang karga siya. Abat tinutuo nga ng mokong. Adrian, nakakahiya sa kanila. Protesta niya. Consider this as your punishment sa 6 na taong pagtatago mo sa akin. Then, we'll call it quits. Wala nga siya nagawa nang dalahin na siya ni Adrian sa kwarto at nang isara nito ang pinto. Hindi na siya magtataka kung masundan na agad ang kambal nila. Clara's POV. Wedding day. Hindi niya akalain na ang araw ng launching ng designs niya para sa wedding fashion show ay siyang magiging pinaka-memorableng araw sa buhay nila ni Adrian. Natuloy nga ang event na iyon. Suot niya ang wedding gown na gawa niya mismo at sinuot ng mga napili nila ni Adrian ang mga damit para sa buong wedding entourage. Imbes na pictorial at fashion show lamang yon ng wedding, naging totoong kasal na nga ang nangyari. Naglalakad siya sa aisle. Inihatid siya ng mama niya at ng lola niya habang papalapit sa altar kung saan naghihintay ang hindi mapakaling si Adrian.
Kanina pa gustong umagos sa mga luha niya, lalo na nga't parehong umiiyak na ang mama at lola niya sa tabi niya. Gwapong-gwapong binata habang hinihintay siya sa altar at katabi nito si Giancarlo. Ngumiti si Adrian nang ganap na siyang makalapit. Nagmano ito sa lola niya at sa kaniyakap ang matanda. Niyakap din ito ang ina niya at parang may sinasabi sa dalawa. Pagkatapos bumaling to sa kanya. Nahihirapan talaga si Clara. Napigilan ang luha niya. Mabuti na lang at tinawakan itong kamay niya. Niyakap din siya ni Giancarlo bago siya tuluyang dinala ni Adrian sa harap ng altar. Panay ang sulyapan at tingin na nila sa isa't isa habang ginaganap ang seremonya. Hindi naghihiwalay ang mga kamay nila. Hindi niya alam kung ano ang mga susunod na mangyayari dahil pakiramdam niya silang dalawa lang ni Adrian ang nandun. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Agad na nagkatinginan muli sila ni Adrian. Lumapit pa itong lado sa kanya at tinawi ang belo niya sa mukha. I love you, Mrs. Clara de Luca. Madamdaming sabi ni Adrian bago siya nito hinagkan sa mga labi. Pumikit siya at tinanggap ng buong puso ang unang hagkan nila bilang mag-asawa. Ilang segundo lamang tinagal niyon pero ramdam niya ang damdaming pinagsaluhan nila ni Adrian na maglapat ang kanilang mga labi. Dumilat siya at napangiting tumingin dito na maghiwalay ang mga labi nila. I love you too, Mr. De Luca. Siguraduhin mo kung sinong Mr. De Luca yan. Mahinang sabi ni Adrian. Napatawa si Clara at napatingin kay Giancarlo na katabi na ulit si Cassie. I love you, Mr. Adrian De Luca. Hindi man ikaw ang ultimate crush ko dati, ikaw naman ang ultimate love ko. Seryosong sabi niya. Nakita niya pa ang pangingislap ng mga mata ng asawa. Inawakan siya nito sa mukha, tsaka siya hinagkan ulit. Narinig na lang nilang hiyawan ng mga bisitang nasa simbahan, kaya't natatawang naghiwalay na ulit ng mga mukha nila. Patakbong lumapit na sa kanilang dalawang anak, kaya kinarga na nila ang mga ito ni Adrian. Hindi siya nakadama ng pagod, kahit ilang kuhanan pa ng mga pictures ang nangyari sa loob ng simbahan. Hindi nawawala sa mga labi nila ni Adrian ang ngiti hanggang sa resepsyon ng kasal. Muli, kinantahan siya ni Adrian ang gawa nitong kanta para sa kanya. Kasali din sa programa ang pagrampa ng mga kasali sa wedding entourage. Nagkaroon nga na mini fashion show sa resepsyon ng kasal nila. Siyempre, pahuhuli ba naman sila ng asawa? Sila ang final walk. Pagkatapos silang rumampa na para mga modelo, bigla siyang hinapit ni Adrian at sa harap ng lahat, hinagkan ulit ng matagal sa mga labi. Palakpakan ng lahat ng mga nandun. Bukas ang flight papuntang London. Doon sila mag-honeymoon. Umuwi muna sila sa bahay ni Adrian pagkatapos ng kasiyahan sa gabi ng kanilang kasal. Solo nila ang bahay. Kinarga siya ng asawa sa loob ng kwarto nito nang walang kahirap-hirap. Akala niya ibababa siya agad nito sa kama, pero sa bukana pa lamang ng kwarto, binaba na siya ni Adrian saka mabilis na hinagkan sa mga labi. I want to show you my gift. Excited pang sabi nito, saka siya hinila sa isang kamay. Napasunod naman siya rito. Naigiya siya nito sa isang kwarto. Nakakurious siya kung anong meron doon, pero napapangiti na rin sa excitement. Dahan-dahan binuksan ni Adrian ang pinto ng kwarto. Tumambad sa kanyang isang manikin na suot ang isang gown na agad na nakilala niya. Yun yung gown na gawa ni Camille, na ipinasuot sa kanya sa masquerade party. Nakamask din ang manikin at sa tabi nito ay may isang glass box na laman ng pink rubber shoes niya. Natatawang napatingin siya kay Adrian. Kahit parang sasabog ng kalooban niya, sa samot-saring emosyon. Nilibot pa niya ng tingin ng isang sulok naman, nakatayo ang malaking stand ng picture niya bilang si Mysterious Woman. Napasingha pa siya na makita ang buong dingding ng kwarto na puno ng pictures niya bilang si Clara. Hindi binibitaw ni Adrian ang isang kamay niya habang tinitingnan niya ang laman ng kwarto. Hindi niya alam na ang dami niya palang stolen pictures. Marami pang ang pictures na nakakatawang itsura niya. Napatingin siya sa harap at tumambad sa kanyang larawan nila ni Adrian sa isang malaking frame. Yun yung isa sa mga kuha nila sa kuweba. Akala ko ba binura mo ng lahat? Nagtatakang tanong niya. Those pictures are for our eyes only. Ayoko nakikita yun ng iba pang mga lalaki. Hala, ganito pala magselos ang mokong. Mas lalo siyang natawa dahil parang nga silang mga modelo sa isang sexy magazine, pero hindi naman bastos tingnan. Here, may ibinigay pa si Adrian sa kanya na isang magazine. Bumitiw siya rito para tignan iyon. Sa cover pa lang alam na niya ako ng mga laman nun. Di nga siya nagkakamali. Ang magazine na yon naglalaman ng lahat ng pictures na ni Adrian. Doon din nilagay ng asawa ang mga larawan nila sa resort na nakaswimsuit lamang sila.
Para silang mga bida sa isang sexy movie. Habang binubuklat iyon, napapaiyak na naman siya. Di niya alam na may isang kwarto siya sa bahay ng asawa na puro mukha niya. Hindi ko to ginawa para umiyak ka, Claire. Gusto ko sanang bigyan ka ng panyo pero naka-frame na rin yun. Itinuro pa ni Adrian na isang panyo nga na nasa loob ng frame. Di nga. Di makapaniwalang tanong niya rito nang maalala iyon. Yon ang panyong ginamit ito nung tanggalin ang glue sa kamay at bibig niya ilang taon na nakakaraan. Mas matanda pa yun sa mga anak nila. Sabi ko nga sa'yo, tinago ko, di ba? Actually, ginawa ko tong room pagkatapos nung umalis ka. Kapag naiinis ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko sa'yo, dito ako tumatambay. Gusto ko itang hanapin noon pero pigilan kong sarili ko. Naisip ko baka maayos lang buhay ninyo ng lola mo at guguluhan ko lang ulit lalo pat sinabi ng kapitbahay ninyo na may sumundo sa inyong lalaki. Pinaharap na siya ni Adrian, tsaka pinunasan ng kamay ang mga mata na nagsimula ng umiyak. Mahal na mahal kita, Claire. Sana noon ko pa inamin yun sa'yo. Inawakan din niya ang mukha nito at saka ngumiti. Tama na ang pagsisisi. Masaya na ako at nagkaroon ng katuparan ng pinapangarap ng puso ko. I love you, Adrian. Walang ibang lalaki sa buhay ko kundi ikaw lang. Sabi ko na nga ba eh, hindi totoo yung anim mong kafling? Nainis pang mukha nito nang maalalang sinabi niya. Napatawa si Clara ng malakas. Paano kasi pakipot ka pa? Hindi ka na lang nandigaw talaga. Dinaandian ba ako sa fling-fling ko, no? Umingos din siya rito. Ito naman ang tumawa ng malakas. Bigla bumaba sa balikat niya isang kamay nito at saka bumulong. Dito natin bubuuin ang ikalawang kambal natin. Nangaakit ang boses nito, tsaka hinagkan ng kamay niya. Napapikit siya habang napapangiti. Dumako na sa gown niya ang kamay ng asawa. Sinimulan ng ibaba ang iyon. Hindi na siya tumanggi at kusa na siyang humagpos sa balikat ng asawa. I love you. Magkasabay pa nilang sambit bago nagdikit ulit ang mga labi nila. Hindi man nadaan sa gayuma ang pinapangarap niyang lalaki noon. Ang mahalagay nakuha niya naman ng puso ng lalaking nakalaan para sa kanya. Hindi niya pala kailangan ng gayuma para mapaibig ang taong pinakamamahal niya. Ipinagpapasalamat pa rin niya ang kahibangan niya kay Giancarlo dati dahil na naging daan para magkita mga puso nila ni Adrian. Ngayon, isa na nga siyang ganap na Mrs. De Luca. Adrian's POV. How it started. Sinandal niya sa dingding sa isang sulok si Claire. Natatawa siya habang nagtataka kung paano dumikit ang isang kamay nito sa bibig. Hindi niya lubos maisip kung bakit dumikit ng ganon ang kamay ng dalaga. Gaano ba kadaming glue ang nasa palad nito? Maingat na pinahid niya ang panyong may oil sa bibig nito habang dahan ding inilis ang kamay ng babae. Pinahiran niya ang mga labi nito. Napatitig siya na matagal sa hugis pusong lips ng babae. Mamula-mula yon kahit walang bahid ng lipstick. Parang malambot at masarap hagkan. Damn, Adrian! Pati ba naman ang inosenteng assistant ni Monica hindi makakawala sa'yo? Para maalis sa isip. Sa para nangaanyaya mga labi ng dalaga, inangat niya ang tingin sa mga mata nito. Huling-huling niyang titig na titig din to sa mga labi niya. Iniisip din ba itong gusto siyang hagkan? Gusto niyang tumawa na mahina sa naisip pero hindi niya ginawa dahil baka tigilan itong kakatitig sa bibig niya. Tumigil si Adrian sa ginagawa. Malayang pinagmamasa nito habang buhos ang atensyon nito sa mga labi niya. Mahahaba ang mga pelikmata ng dalaga at kung di lang siguro to natatakpan iyon ng malaki at makapal na salamin sa mga mata ng babae, siguradong mapapansin agad ang magagandang mata nito. Makapal ang kilay nito na alam niyang kayang remedyohan kapag papanipisin iyon. Actually, maganda si Claire. Siguro natatakpan lang yun ng klase ng pananamit nito at medyo awkward nitong pagkilos. Have you been kissed, Claire? Nanunod siya at tarog ng iyon. Umangat ang tingin ng dalaga sa mukha niya. Kitang-kita niyang parang shocked at nahihiya ekspresyon nito na malamang huling-huli niya itong nakatitig sa bibig niya. Imbes alisin ng tingin dito ay tinitigan pa niya itong lalo. Akala niya itong unang babawi ng tingin pero nakipaglaban pa to ng titig sa kanya kahit namumula mga pisngi. She looks cute though. Siya na ang kusa nagbaba ng tingin habang natatawa sa sarili. What's with you, Adrian? Oh, spare the innocence, woman. Tinuloy niya ng pagpahit sa bibig nito at di niya maiwasang mangiti habang ginagawa iyon. Biglang gumana ulit ang pagkapili niya. So, have you been kissed? Ewan ba niya kung bakit gusto niyang malaman yon, kaya inulit niya ulit ang tanong. Nakita niyang parang nainis si Claire sa tanong niya. Bigla namang sumingit ang dili na napansing sa Sheila na nakalapit na pala sa kanila. Inip na inip ang ekspresyon ng magandang nurse ng lola niya. Plano niyang ayain to ng day sa susunod na off nito.
Hindi nakaligtas sa magandang nurse sa radar niya. Ayaw niya sanang isali ito sa mga babae niya, lalo't nurse na ito ng lola niya. Pero para nakikita niyang namang game ang babae sa no strings attached thing. Mag-iisip ako na masama kung naging maganda lang yung kasama mo. Biglang kumunot ang noo ni Adrian sa sinabi ng nurse kay Claire. Gusto niya sanang barahin to dahil di niya nagustuhan ang sinabi ng babae sa assistant ni Monica. Napatingin siya agad kay Claire sa pag-aalala nito. Nakita niyang imbes mapahiya at maiyak sa pangungot niya ng nurse, parang palaban ang tingin binigay nito sa babae. Nawala ng ganang pinasunod na niya ang nurse ng lola niya sa matanda. Wala na siyang plano pang ipagpatuloy ang naadlot na harutan nila ng nurse. He was so turned off. Inawakan niya sa braso si Claire para ihatid to pabalik sa mga kasamahan nito. Sa totoo lang, mas gusto niyang umalis sila ni Claire at pakainin to ng marami pang wag sana namang sumama ang loob nito ng nurse. Bilib pa nga siya rito dahil ito pang natawa sa hindi niya alam na dahilan nang sabay sila naglalakad nito. Nagpaalam siya doon bago niya pahilain paalis si Claire. Siya pa yata hindi makamove on sa sama ng loob na narinig kay Sheila. Di niya alam ba't apektado siya para kay Claire. Pumasok siya ng opisina niya, tahimik na naupo roon. Pumasok ang kamay niya sa bulsa niya at sa kanya nakapa ang panyong pinahid niya sa bibig ni Claire kanina. Biglang nawala ang pangungunot ng noon niya, tsaka siya napangiti. Wala sa loob, sinumyo niya iyon tsaka dinikit sa bibig. Bigla pa siyang natawa sa sarili at napatingala sa kisame habang nakapatong ang mga paa sa mesa. You're crazy, Adrian? Napapailing pero nakangiti pa rin sabi ng isip niya tsaka napatitig ulit sa panyo. Well, since nababago mong mood ko, I will keep you at baka ipa-frame pa kita dahil di kita papalaban. Natatawang sabi ng isip niya nang tinutukoy ang panyong hawak-hawak na mahigpit. Magmula ng araw na iyon, di niya alam kung bakit gumagawa siya ng dahilan para pumunta sa production floor kung saan laging makikita si Claire. Uupo lang naman siya sa sulok para sundan-sundan lang to ng tingin. Ewan niya kung bakit parang natutuwa siyang tingnan ito. Minsan pa nga dala-dala niya ang camera kapag nagagawi doon. Ilang beses na niyang kinukunan to ng mga larawan nang di dito alam. Maybe he was just curious about her. Yun ang laging sinasabi ng isip niya kapag natatanong niya ang sarili. Alam niya rin kasing patay na patay ang babae sa kakambal niyang sa Giancarlo. Maybe that was also the reason why he is interested in her. Maybe. That special kiss. Hindi alam ni Adrian kung bakit hinila niya sa kwarto niya si Claire para sa deal kung noon na naisip isang gabi. Hindi yun nakaplano at basta niya na lang yun sinabi sa babae. Mabuti nga't napapayag pa niya ito. Eto naman siya ngayon sa kwarto nito. Basta na lang siya pumasok doon at nakikibalita kung ano nangyari sa dinner nito kay Giancarlo. Hindi niya alam na aside sa pagiging certified playboy ay isa na rin siyang certified chismoso. Inaasahan niyang dinner lang naman talagang mangyayari, pero ewan niya bakit sinabi niya sa babae na kailangan ito ang gumawa ng first move para mahagka na Giancarlo. Alam na alam kasi niyang hindi iyon kayang gawin ni Claire. Basta niya na lang yun isinuhestyon para tumagal-tagal pang pag-uusap nila. Seryoso nga nitong sinabi niya dahil nasa harap niya ang nakapikit na mukha ng babae habang nakangusot hawak siya sa batok. Napatitig siya sa labi nito pero umalingaw naman ang sabi nito na kanina bago pumikit. Giancarlo, I really like you. I just want you to kiss me. Yun ang sinabi nito dahil nga gusto nitong mag-practice sila na kunwari siya si Giancarlo. Dinidiscourage niya ito para sa sunod na araw na lang nila ipagpapatuloy iyon. Nagsisipa nga siya at nagsabi-sabi pa ng Giancarlo 101 lesson. Mapilit ang babae at pinaupo pa siya sa kama katabi nito. Alanganin man, lumapit na nga rin siya at naupo. Binigyan niya pa to ng tips, pero parang siya naman ang hindi mapakali. Natatakot siya na baka mapagsamantalahan niya ang pagka-inosente nito, gayong willing na willing tong gawin ano man ang sasabihin niya. Tumayo si Adrian pero nagulat na lamang nang hilahin siya nito sa braso para mapaharap dito. Tumingkayad to para abutin ang mga labi niya, tsaka kumunyapit na sa balikat niya. Bigla, binigyan siya nito ng puro smack na mga smack. Natawa siya habang ginagawa ng babae, kaya tumigil to at parang tauhan. Tsaka niya nakumpirmang di pa nga ito nahagka ng mabula ang mukha nito, nang tanongin niya ito tungkol doon. Tinutulak na siya nito dahil sa pagkapahiya, pero hindi niya ito binitawan. Alright, consider this part of my help. Pagkasabi noon, agad sinakop niyang labi ng natigilang babae. Open your lips, Claire. Damang-daman niya ang malambot na mga labing iyon na ilang beses na pala niyang ini-imagine na mahagkan. Matagal bago niya pinakawalan ang labi nito.
Kitang-kita niyang pamumula ng mukha ng babae habang parehong habol nilang paghinga. Kinumpirma niya ulit ko siya nga ang unang halik nito at kung nagsinungaling nga lang ito sa pagsabing may boyfriend ito dati. Di man ito sumagot, nakita niya naman ang kasagutan sa mukha ni Claire. Anyway, I hope may naitulong naman ako sa'yo sa gabing ito. Tumalikod na agad siya rito bago pa niya maisipan. Nakapitin muli ang babae. Good night, Claire. Dugtong pa niya bago makalabas ng kwarto ni Claire. Pagkapasok niya ng kwarto niya, pagbagsak na humiga agad siya sa kama. Ilang segundo rin siya nakatitig sa kisame, tsaka dumako ang mga kamay niya sa mga labi. Peste, Adrian. Don't you ever include her name on your list. She's so innocent. Don't play games with her. Habang sinasabi yun, paulit-ulit niya namang naiisip ang nangyari sa kanila. Ines na bumangon siya. Man, I need a shower. Pamula noon, di na siya mapakali simula nang mahagka niya si Claire. Gusto na lang niyang palagi siyang nasa tabi nito at hindi niya na namamalay na nahulog na ng tuluyan ang loob niya sa dalaga at ipinangako niya sa sariling si Claire ang gusto niyang makasama habang buhay. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Claire at Adrian. Nasaksihan po natin ang kanilang pag-iibigan na kahit maraming pagsubok ang dumating sa kanila ay pilit pa rin pinagtatagpo ng tadhana. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking kwento. Sana po'y patuloy niyo pa rin suportahan ang aking susunod na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone!